Si Genzo ay isang kamanghamanghang pro wrestler at mahilig din sa mga hayop. Nakatira siya sa modernong panahon ng Japan at kumikita siya sa pamamagitan ng pakikipag-wrestling araw-araw, at ang gabing ito ang huling laban niya bilang pro wrestler. Nakaipon siya ng sapat na pondo upang maisakatuparan ang kanyang panghabang buhay na ambisyon na magsimula ng isang pet shop at mamuhay kasama ng mga hayop. Pumasok ang kanyang manager sa silid at itinigil ang kanyang pagmumuni-muni, bago ipaalam sa kanya na oras na para labanan niya ang kanyang kalaban na si Mao. Ibinaba niya ang kanyang kaibig-ibig na maliit na tuta at pumasok sa ring bilang maskman. Nang tumunog ang kampana, sinimulan ng dalawang wrestler ang kanilang laban, sinusuri ang isa't isa bago tumakbo lampas sa isa't isa. Pagkatapos ay ibinagsak ni Genzo si Mao sa lupa. Pero tumayo agad si Mao at sinipa si Genzo, at natambo siya sa lupa. Kinikilala ni Genzo ang kanyang mga kakayahan, at piniling gamitin ang kanyang natatanging pamamaraan sa pamamagitan ng pagtalon sa mga lubod. Ngunit pagkatapos ay may nangyari, at siya ay ganap na nawala mula sa ring, at napunta sa ibang dimensyon. Mukhang nagulat siya nang makitang maraming tao ang nakapaligid sa kanya, at sila naman ay nagulat nang makita ang isang lalaki na parang nagtatrabaho sa Adonis gabi-gabi. Ang babaeng nakatayo roon ay tinawag siyang bayani, na nagsasabing siya ang prinsesa ng kaharian na ito at tinawag siya upang iligtas sila. Malinaw niyang sinabi na hindi siya isang bayani, at ang kanyang pangalan ay Genzo. Ngunit binaliwala ng prinsesa ang kanyang sinabi, at patuloy na humihingi ng tulong sa pagtatanggol sa kanilang bayan mula sa Demon King, sa kanyang hukbo, at sa mga halimaw na hayop na gumagala sa kagubatan. Tinignan ni Genzo ang prinsesa sa mga mata, at tinanong kung hinihiling niya sa kanya na saktan ang mga hayop, na kinumpirma ng prinsesa sa pamamagitan ng pagdaragdag na nagdudulot sila ng maraming problema sa bayan. Ngunit bago pa makumplito ng prinsesa ang kanyang pahayag, hinawakan siya nito mula sa likuran. Mukhang hindi malinaw sa prinsesa kung ano ang balak ni Genzo sa kanya noong una, ngunit biglang nagpasya si Genzo na bigyan siya ng leksyon, ibinagsak siya sa lupa, kung saan nanatili siyang hindi makagalaw sa sahig. Nagulat ang lahat na masaksihan ang pag-atake sa prinsesa, ngunit ipinaalam ni Genzo sa kanila na nararapat lang iyon sa kanya dahil sinabi niyang nilayon niyang saktan ang mga hayop. Inihahanda ng mga kabalyero ang kanilang mga espada, habang ipinapaalala sa kanya ng mga pari na gaano man siya kagalit dahil sa nasabi nito, hindi niya dapat insultuhin ang prinsesa sa ganitong paraan. Tumingin si Genzo sa kanya at napagtanto na maaaring nasobrahan siya sa ginawa niya, kaya lumapit siya sa kanya at nagpas siyang humingi ng tawad sa kanya, sa pamamagitan ng pagbabalot sa kanya ng kanyang balabal. Sa sandaling napansin nila ito, inatake siya ng kabalyero, at napilitan siyang tumalon sa bintana kasama si Doggy, at tumakbo papunta sa lungsod. Habang naglalakad siya sa paligid ng lungsod, nakakakuha siya ng mga titig mula sa mga tao na nabibigla sa kanyang mala-Adonis na katawan. Sinubukan ni Genzo na tanungin ang iba kung nasaan siya at kung paano siya makakabalik sa Japan, ngunit tila takot silang sagutin siya. Pumasok siya sa isang eskinita at piniling tanggalin ang maskara, sa paniniwalang ito ang dahilan kung bakit walang gustong makipag-usap sa kanya, ngunit nakita siya ng mga gwardya at napilitan siyang tumakas. Siya ay naghahanap ng kanlungan sa isa pang eskinita at umupo kasama ang aso, nag-iisip ng gagawin at tinutukoy na ang kanyang layunin para sa araw na iyon ay upang makahanap ng pagkain para sa aso. Habang nilalaro niya ang kanyang aso ay may isang kakaibang babae ang tumawag sa kanya, at nang lumingon siya, laking gulat niya nang mapagtanto niya na isa pala itong beast girl na may tenga ng pusa, na tila isang panaginip para sa kanya. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang paningin sa lalaking kasama ng babae, at tumulo ang kanyang laway nang mapansin niya ang isang werewolf. Tila mga scam artist sila at tinanong siya kung gusto niya ng pera. Biglang naunawaan nila na si Genzo ay may sariling mundo at tila lubos na humahanga sa kanila. Ang mga scam artist ay natakot at sinubukang tumakas sa sitwasyon, ngunit si Genzo ay hinarang ang kanilang ruta at sumugod sa taong lobo, sinunggaban ang kanyang katawan at sinisinghot-singhot siya pagkatapos. Sinubukan at nabigo ang ang babae na tanggalin si Genzo sa werewolf, habang patuloy niyang kinukuskos ang mukha niya sa buong balahibo nito. Sinimulan niyang kalkatan ang lobo sa iba't ibang lokasyon sa pagtatangkang hanapin ang kanyang sweet spot at paamuhin, habang patuloy na pinoprotektahan ng babaeng pusa ang kanyang kapatid. Ngunit, sa kalaunan, nahanap ni Genzo ang sweet spot ng taong lobo at sinimulan itong kalmotan, na pinapamo ang taong lobo at pinapasaya.
Pagkatapos ay tumingin si Genzo sa babaeng pusa, sabik na hawakan ang malalambot nitong tainga, at dahan-daang lumapit sa kanya, habang umiiyak ang babaeng pusa nang mapahinto siya ng boses ng isang lalaki sa likuran niya. Lumingon si Genzo upang makita ang isang kalbong lalaki na kinaladkad ang isang nahuli na batang babae upang maglakad na sinasabing ibebenta niya ito sa isang maharlika para sa malaking pera. Isinasaalang-alang ni Genzo na talikuran ang problema dahil mayroon siyang ibang mga bagay na dapat gawin, ngunit nang matuklasan niya na ang bilanggo ay isang babaeng lobo na may malambot na mga tainga at may malambot na buntot, siya ay nahikayat na subukang iligtas ang babaeng lobo. Sinenyasan ni Genzo ang kalbong lalaki na huminto, at ang kalbo na lalaki ay lumingon, nagtataka kung bakit andito ngayong umaga ang lalaking nagtatrabaho sa Adonis. Buong pagmamalaking inanunsyo ni Genzo na siya ay isang wrestler at hindi nagtatrabaho sa Adonis, habang ang babaeng pusa ay tumatakbo patungo sa kalbo at binabalaan siya na maging maingat dahil siya ay isang malakas na tao. Pinaalalahanan ni Genzo ang kalbo na mahal niya ang lahat ng hayop, anuman ang kasarian o hugis, at pagkatapos ay binudislam siya dahil sa pagkidnap at pagbebenta sa babaeng lobo. Parehong inakay ng pos ang babae at ng taong lobo ang kalbo, at nangako ang babaeng pusa na maghihiganti, na nagpapaalala kay Genzo na hindi niya nagawang hawakan ang mga tainga ng babaeng pusa at naging dahilan upang habulin siya nito. Sa kabutihang palad, napigilan siya ng babaeng lobo, na nagpakilalang si Sugar, at nagpapasalamat sa kanya sa pagprotekta sa kanya. Tinanong ni Genzo kung saan siya nahuli ng kalbo, kung saan si Sugar ay tumugon na hindi niya siya nahuli. Ito ay isang Quezon lamang. Ipinaliwanag ni Sugar kay Genzo na umuutang siya ng maraming pera sa kalbong lalaki, pero ayaw itong pautangin, ngunit umiyak ito at napilitan siyang pautangin ng pera. Gumawa siya ng isang kasunduan bilang insurance na kapag hindi niya ito binayaran, ibebenta siya bilang isang alipin. Inilagay ni Sugar ang lahat ng kanyang pera sa isang investment scam, kaya naman siya ay dinakip. Alam ni Genzo na ang tinutukoy niyang investment ay ang Kille Mikey at Yexel. Nag-aalok si Sugar na tulungan siya at dinala siya sa Hunters Guild kung saan naniniwala siyang maaari itong kumita ng malaking pera dahil makapangyarihan siya. Pumasok silang dalawa sa loob kung saan ang kanyang imo na ayos ng buhok, at mala-Adonis na katawan ay nagpapatakot sa lahat. Umupo siya kasama ng Guildmaster at nagsimulang magsalita tungkol sa mga kakaibang paksa na walang alam ang Guildmaster, ngunit patuloy siyang nakikinig, habang sinasabi ni Genzo ang kanyang mga gusto at hindi gusto pagdating sa mga hayop, na kung saan ay wala siyang mga ayaw. Bumukas ang pinto, at pumasok ang dalawang lalaki, humihingi ng tulong sa Guildmaster dahil inatake sila ng mga asong may tatlong ulo. Nasasabik si Genzo sa pag-asam ng mga asong may tatlong ulo, sa pag-aakalang ito ay 3 beses na magiging masaya, at nagmamadaling lumabas upang makita sila. Sa daan, binigyan siya ng isang taong mapula ang buhok ng isang maliit na kutsilyo, ngunit sinisigawan siya ni Genzo dahil sa pag-iisip nito na saktan ang mga hayop. Pagdating nila sa lokasyon, nakita nila ang isang buong grupo ng mga asong may tatlong ulo, na naging dahilan upang masayang kumanta si Genzo, at tumakbo patungo sa mga aso nang walang pagsasaalang-alang sa kanyang kaligtasan. Napagpasyahan niya na ang pakikipagkaibigan sa pinuno ay ang pinakamahusay na paraan upang mabilis na maging kaibigan silang lahat, at hinahanap ito habang pumupunta sa kanila. Kapag inatake siya ng mga aso, hinuhuli niya ang mga ito at itinutulak palayo na para bang pinaglalaroan niya ang mga ito, bago niya hinawakan ang pinuno, inipit sa lupa at inaamoy ang katawan nito. Kahit na ang mga aso ay natakot kay Genzo, gayunpaman, hindi nila napigilan ang mga ito sa panggigipit sa kanila, pagkamot at pagpapaamo sa kanila. Bumalik sila sa tavern at kumuha ng mga pagkain, at bumili din si Genzo ng ilang damit gamit ang perang kinita niya sa quest. Higit pang nagtanong si Sugar tungkol sa kanyang mga layunin, at ipinaalam sa kanya ni Genzo na isa na lang ang layunin niya, ipaliwanag sa mundo na ang mga hayop ay mababait at kaakit-akit, at ang mga ito ay ganap na hindi nakakapinsala, tulad nila Doggy at Tony ang kanyang bagong kaibigang langgam. Patuloy silang nag-uusap, at ipinakita ni Genzo ang kanyang pagkahilig sa mga hayop, habang tinatalakay ng mga adventurer sa paligid niya ang pagpatay sa kanila. Si Genzo naman ay mukhang hindi nakikinig, habang patuloy na pinupuri ang mga birtod ng mga hayop. Ipinaalam niya sa kanya na ang kanyang pangunahing layunin ay itatag ang kahariang ito, kung saan ang mga demonyo, halimaw, at mga tao ay maaaring magkakasamang mabuhay sa parehong tahanan, na may isang tao bilang kanilang master.
Nangangako siya na maglalakbay siya, huhulihin ang iba't ibang nilalang, at makikipagkaibigan sa kanila. Sinabi ni Genzo na balak niyang magbukas ng pet shop na nangangahulugan na ang mga hayop na mahuhuli at mapapaamo niya ay ibebenta sa mga tao. Gustong-gusto ni Sugar ang konseptong ito at naniniwala na pagkatapos magsagawa ng ilang mga training, maaari na nilang ibenta ang mga beast sa mga tao, at singilin sila ng dagdag para sa naaangkop na pagsasanay. Mukhang masaya sila hanggang sa ipaalam sa kanya ni Genzo na kailangan niya ng tirahan, at lugar para sa pag-aalaga ng kanyang mga hayop. Sinabihan siya ni Sugar na kakailanganin nila ng malaking bahay, ngunit hindi nila kayang bumili sa ngayon dahil sa kakulangan ng pera. Sinasabi rin ni Sugar na may utang siya sa kalbong lalaki, kaya't gusto niyang sumali sa party ni Genzo, ngunit wala ibang gusto gawin si Genzo ngayon kundi ang haplasin ang kanyang malambot na tenga. Pareho silang naglalakad papunta sa notice board at nagsimulang tumingin ng mabuti sa iba't ibang mga quests. Nang mapansin ni Genzo ang isang stack ng mga libro sa mesa, tinanong niya si Sugar kung para saan ang mga ito, ngunit isang lalaki ang nagsimulang ipaalam kay Genzo na ang libro ay may kasamang impormasyon kung saan mahuhuli ang mga hayop. Tinangka ni Genzo na balewalain ang kanyang pahayag noong una, ngunit sa huli ay binansagan niya siyang beast killer, na ikinagalit ni Genzo hanggang sa puntong sinunggaban niya ang lalaki at hinampad siya sa pader, habang ang iba ay nakatingin sa takot. Binabalaan sila ni Genzo na huwag muling sabihan siya bilang isang beast killer, kung hindi sila ay mapupunta sa parehong pader ng taong iyon. Casual na tumalikod si Genzo at kinuha ang aklat na nagdedeclare na marami siyang matututunan dito, bago bumalik sa notice board para tuklasin ang quest na may pinakamataas na bayad. Ipinaalam sa kanya ni Sugar habang sinusulyapan ang notice board na dahil ito ang kanilang unang quest, dapat silang pumili ng isang bagay na madali. Ngunit tulad ng isang tipikal na alpha male, tinatanggihan niya ang kanyang payo at sa halip ay nagtanong kung aling quest ang may pinakamalaki na bayad kahit ito ay mahirap. Si Sugar ay nag-aalok sa kanya ng isang poster na naglalarawan ng isang quest upang mahuli ang higanteng salamander. Nagmamadaling binigay ni Genzo sa kanya ang libro at sinabi sa kanya na ipakita sa kanya kung ano ang hitsura ng salamander, at sa sandaling makita ang picture ng salamander, ang bibig ni Genzo ay tumutulo. Biglang, isang grupo ng mga individual ang lumapit kina Genzo at Sugar at kinausap sila. Nagsimulang magsalita ang isang taong pula ang buhok. Siya ay tila isang malakas na individual, at ang kanyang grupo ay tila ang pinakamalakas sa guild. Lumapit siya sa Genzo at ipinaalam sa kanya na ang paghuli sa salamander ng mag-isa ay maaaring mapanganib, at dapat silang magtulungan sa quest na ito, hatiin ang anumang pera na kanilang kikitain. Mabilis na sumang-ayon si Sugar, na nasisiyahang maging bahagi ng isang malakas na grupo, ngunit ang taong may pula na buhok ay lumayo ng isang hakbang at hinugot ang kanyang espada, na nagpahayag na papatayin niya ang salamander sa isang pag-atake lang gamit ang kanyang espada, kaya hindi na nila kailangan matakot. Iyon ang kanyang maalamat na huling salita bago hinawakan ni Genzo ang kanyang mga binti, pinaikot-ikot, at inihagis sa pader. Nagulat ang buong guild nang masaksihan ang nangyari sa kanilang pinakamamahal na pinuno, at ipinag-utos ni Genzo sa lahat na huwag nang muling magsalita ng kayabangan sa harap niya. Inutusan niya si Sugar na sundan siya, at sa paglabas, kinuha niya ang espada ng taong mapula ang buhok na parang isang tunay na hoarder. Pumunta sila sa isang pakikipagsapalaran upang matuklasan ang nilalang, na sa kalaunan ay matatagpuan nila sa isang volcanic crater. Tuwang-tuwa si Genzo nang matagpuan niya ang salamander, at kahit na inaatake siya ng salamander, nagawa niya itong paamuin at tinawag pa siyang Yaiko. Ibinalik niya ang hayop sa guild, inihatid ang quest poster sa receptionist, at humihingi ng bayad. Ipinaalam sa kanya ni Genzo na ang salamander ay kanya na ngayon, at ang receptionist ay walang pagtutol, ngunit siya ay nagtapos sa pagpuna sa katotohanan na siya talaga ay isang beast killer, na lalong ikinagalit ni Genzo, at itinapon niya ang receptionist sa kisame, sinabihan ang lahat na huwag nang banggitin ang pangalan na iyon. Matapos matanggap ang kanilang pera, nagpasya silang dalawa na pumunta sa bahay ng kalbo para ayusin ang obligasyon ni Sugar. Gayunpaman, sa sandaling pumasok sila sa silid, natuklasan nila ang parehong taong lobo at ang babaeng pusa. Ang werewolf ay agad na natakot at tumakas patungo sa sulok, natatakot na mapakinabangan muli, habang ang ang babae ay nagtatangkang protektahan siya. Mabilis na ipinaalam sa kanila ni Sugar na darating lamang sila upang bayaran ang perang inutang niya at pagkatapos ay aalis. Pinayuhan siya ng babaeng pusa na iwan ang pera sa mesa at huwag nang dalhin si Genzo sa susunod.
Nang sumunod na araw, nakakuha sila ng isa pang quest, ito ay kinasasangkutan ng isang kayag ng mga unggoy. Mukhang natakot si Sugar sa kanila, ngunit tuwang-tuwa si Genzo na sa wakas ay nakilala niya ang ilang mga unggoy dahil gustong-gusto niya ang kanilang mga buntot. Naglalakad si Sugar nang lumitaw ang isang kayag ng mga unggoy mula sa mga tuktok ng puno, na tinatakot siya. Si Genzo naman ay tuwang-tuwa nang makita sila. Nagpasya silang salakayin siya, at labis na ikinagulat ni Sugar, hindi ipinagtanggol ni Genzo ang kanyang sarili ngunit sa halip ay yumuko upang kumuha ng kung ano sa kanyang bag. Kumuha siya ng mansanas mula sa kanyang backpack at inihatid sa unggoy nang malapit nang lapitan siya ng mga unggoy. Ang mga unggoy ay tumigil sa pag-atake sa kanya at nabuo ang isang instant emosyonal na bono sa kanya. Nakipagkaibigan na si Genzo sa lahat ng mga unggoy sa kapitbahayan nang imulat ni Sugar ang kanyang mga mata, binigyan sila ng lahat ng mansanas. Naging matatag ang pagkakaibigan kaya minasahe pa siya ng mga unggoy. Makalipas ang ilang sandali, nalaman namin na nahuli na ni Genzo ang ilang mga halimaw, na inilagay niya sa mga kulungan upang dalhin, at tila nasiyahan siya sa kanyang nagawa. Ang mga pangarap ni Genzo ay puno ng mga nilalang na parehong kaibig-ibig at nakakatakot. Nagising siya at ipinagpatuloy ang pagpapakain sa mga hayop, bago sumagot si Sugar na kailangan nila ng lugar na matitirhan pati na rin ang lokasyon kung saan mapag-iingatan ang mga hayop dahil maaaring atakihin ng mga tao ang mga nilalang kung naniniwala silang mailap sila. Sabik na sumang-ayon si Genzo na samahan siya pabalik sa guild at sinimulang sumulyap muli sa notice board, tinanong siya kung ano ang pinakamahusay na bayad na posisyon. Itinuro ni Sugar ang isang ad ng trabaho at ipinaalam sa kanya na may kinalaman ito sa pakikipaglaban sa mga orc. Nagbukas si Sugar ng isang libro para ipakita kay Genzo ang isang koleksyon ng mga nakakatakot na hayop kapag iniisip niya kung ano ang mga orc. Napabuntong hininga siya na nakatingin lang sa kanila, hindi raw sila hayop at ayaw niyang may kinalaman sa mga ito. Sinubukan ni Sugar na magbigay ng inspirasyon sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng kanilang malalaking pangil at buhok, ngunit hindi interesado si Genzo. Sinulyapan niya si Sugar at nagtanong kung bakit siya ay masigasig tungkol sa quest na ito, kung saan siya ay tumugon na ito ay magbabayad sa kanila ng sapat upang makabili ng bahay para sa kanilang sarili at sa mga hayop. Agad nitong pinasigla si Genzo, at inagaw niya ang poster mula sa pagkakahawak niya at iniharap ito sa receptionist. Nang gabing iyon, pareho silang pumunta sa kakahuyan, malapit sa kampo ng orc. Tila sila ay lumilikha ng mga kahirapan para sa mga lokal, sinasalakay sila at kumukuha ng kanilang mga pananim paminsan-minsan. Sa gitna, huminto sila sa isang magandang lawa, nang mapansin ni Genzo ang isang napakagandang unicorn at gumawa ng heart sign sa kanyang mga mata. Mabilis siyang lumapit dito at nagsimulang yamakap. Sa kasamaang palad, nakatakas ang unicorn. Dumating sila sa isang kampo kung saan tila nagsasaya ang mga orc. Inilabas ni Sugar ang kanyang punyal, ngunit inutusan siya ni Genzo na ibalik ito at manatili dahil mag-isa niyang haharapin ito. Pumasok siya sa kampo at dumaan sa isang pulutong ng mga orc na mukhang hindi siya napapansin, kaya nagpasya siyang mag-topless para sa ilang atensyon, tulad ng ibang lalaki. Isang kayag ng mga orc ang sumugod sa kanya, umaasang makuha ang kanyang Instagram, ngunit ipinaalam niya sa kanila na kakausapin lamang niya ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Nagising ang isa sa mga orc na may takip sa mata at nilapitan siya, ngunit sinampal ng mas malaking orc na nagsasabing siya ang commander ng paksayon. Inakusahan sila ni Genzo ng pang-iistorbo sa mga lokal at pagkuha ng kanilang mga pananim, at nagbanta na parurusahan sila kung gagawin nila ito muli. Ang pinuno ay tila hindi nababahala sa kanyang mga banta, itinatakwil siya bilang isa lamang mahinang tao at kinukutya siya. Pinagalitan nito si Genzo, na may alpha male ego, kaya sinipa niya ang orc sa mukha, na nagpabagsak sa kanya. Ang orc ay tumayo at nagsimulang dumyugo mula sa kanyang ilong. Lahat ng nakapaligid sa kanya ay nagulat, dahil ang pinuno ay sinadya upang maging ang pinakamalakas na tao sa grupo, at walang sino man ang umaatake sa kanyang mukha. Nakilala ng komandante ang kapangyarihan ni Genzo at sinumpa siya, tinamaan siya sa dibdib. Inaasahan ng lahat na mamamatay si Genzo matapos makatanggap ng diretsyong suntok mula sa pinuno, ngunit sa kanilang pagkamangha, hindi man lang gumagalaw si Genzo sa kanyang kinatatayuan. Maging ang pinuno ay nagulat dito at tinanong si Genzo kung siya ay tao o isang halimaw, kung saan sinagot ni Genzo na siya ay isang profesional na wrestler at nagsasagawa ng karate chop upang masugatan ang kanyang leeg.
Ang orc, sa kabilang banda, ay nabawi ang kanyang kalmado at sinisingil siya, sinipa siya sa tiyan, ngunit mabilis na gumanti si Genzo sa kanyang pag-atake sa ulo. Saglit silang nag-spar, naghahampas, sumipa, at nakikipagbuno, hanggang sa sinampal na lang ni Genzo ang orc, na nabigla sa kanya. Siya ay nagalit at muling sinisingil sa kanya, ngunit si Genzo ay umiwas sa welga, muli siyang hinampez at binasag siya sa lupa. Tila nasira ang orc at sinusubukang ibalik ang kanyang balanse, ngunit hindi siya binigyan ni Genzo ng pagkakataon at inatake siya ng body slam, na tinapos ang kanyang paghahari at nakuha ang korona ng hari habang ang orc leader ay nakahiga sa sahig. Kinaumagahan, lahat ng orc ay nagtipon sa labas ng kampo upang magpaalam sa kanila. Ibinalik ni Genzo ang pinuno bilang hari at inutusan ang lahat na sumunod sa kanya at huwag nang gumawa ng anumang kahirapan para sa mga magsasaka. Umalis sila sa lugar, at sa kanilang pagbabalik, tinanong ni Sugar si Genzo kung ano ang gusto niyang susunod na gawin, kung saan siya ay tumugon na gusto niyang mahuli muli ang unicorn. Una nilang inaatake ang guild, at ang guild master ay namangha nang malaman na nakipaglaban si Genzo sa mga orc. Ipinaalam niya sa kanya na maraming adventurer ang natalo sa mga hayop na ito. Humanga siya kay Genzo at ipinaalam sa kanya na balak niyang baguhin ang titulo nito bilang Beast Killer, na ikinagalit ni Genzo at naging dahilan upang hilahin niyang muli ang kanyang balbas. Sa wakas, pagkatapos makakuha ng malaking dami ng pera para sa pagharap sa isyu ng orc, nakabili sila ng bahay, pati na rin ng isang maliit na bar para sa mga hayop, at pumunta sa isang bangko upang humiling ng mga pautang upang magsimula ng isang kumpanya. Ang tao ay tumitingin sa kanila at ipinaalam sa kanila na kailangan nilang magbayad ng hindi bababa sa 20% ng halaga ng utang, at binibigyan niya sila ng resibo para sa halagang kailangan nilang bayaran para makuha ang utang, na ikinagulat nila dahil hindi nila nakuha. Magkaroon ng ganoong uri ng pera na gagastusin. Sinimulan nilang linisin ang kanilang tahanan sa susunod na araw, habang si Genzo ay naghahanda ng pagkain para sa mga hayop. Inilagay niya silang lahat sa loob ng bahay sa halip na sa kamalig, na ikinairita ni Sugar, ngunit hindi siya pinansin nito at sinabihan siyang pupunta siya sa guild upang maghanap ng ilang lugar. Habang naghahanap siya ng trabaho, umakyat si Genzo sa bubong para subukang ayusin ang bahay habang iniisip kung paano magbukas ng pet shop. Isang halimaw na babae ang lumapit sa kanya at tinanggap siya, na sinasabi kung gaano siya kasaya na maging kapitbahay siya. Nang makita siya ni Genzo, nagsimula ang kanyang instincts at nagsimula siyang maglaway. Nagmamadali itong bumaba sa hagdan at lumapit sa kanya, hinawakan ang kamay nito at pinatakot siya habang kakaiba ang kinikilos. Siya ay namumula at nagiging hindi mapalagay, na sinasabi sa kanya na siya ay nasa isang relasyon sa kanyang kapareha. Tinangka ni Genzo na pigilan siya, ngunit balak siyang kidnapin mamaya. Babalik na sana si Genzo sa kanyang mga tungkulin sa pag-aayos ng bubong nang marinig niya ang kanyang aso na tumatahol at tumakbo siya at nakita niya silang dalawa ni Tony na nakatayo sa tabi ng isang palumpong. Itinuro siya ni Doggy patungo sa bush, at tumakbo siya para imbestigahan kung ano ang nangyayari, at nakita niya ang isang walang malay na batang babae na tinatawag na Hanake na may buntot ng dragon sa lupa. Sinandok niya ito, inilagay sa kanyang kama, at iniwan si Tony para alagaan siya. Nagising siya pagkaraan ng ilang oras, at dinala siya ni Tony sa kusina, kung saan naghihintay na si Genzo sa tabi ng aso sa hapagkainan. Tinanggap siya ni Genzo at niyaya siyang maupo at kumain dahil mukhang may sakit siya. Ipinaalam sa kanya ni Genzo na bagamat karaniwang ayaw niyang makipag-ugnayan sa mga tao, ang kanyang buntot at mga sungay ay nagpapasaya sa kanya, kaya hahayaan niya itong manatili. Sinabi ni Hanake na ang mga aspetong ito sa kanya ay karaniwang nakakatakot sa mga tao, ngunit nagpapasalamat pa rin siya sa kanya. Ipinaalam sa kanya ni Hanake na siya ay isang half-dragon na babae, ngunit bago siya makapagpatuloy, ang kanyang gutom ay umungol, na nagudyo kay Genzo na sabihin sa kanya na maaari siyang kumain hanggat gusto niya. Pinupuri siya ni Hanake at naghanda na lamunin ang maliit na aso, ngunit namagitan si Genzo sa huling minuto. Hinikayat siya ni Genzo na kainin ang niluto niyang isda, ngunit nanatili siyang nabighani sa aso, na sa tingin niya ay mukhang masarap. Tinangka ni Genzo na sabihin sa kanya na ang asong ito ang pinakamahalaga sa kanya, ngunit natapos na ni Hanake ang pagkain bago niya maipagpatuloy ang kanyang pahayag. Tumingin si Hanake sa kanyang tahanan, nabihag ng mga hayop na pag-aari niya, at nagtanong kung plano niyang magtayo ng restaurant dito. Ipinaalam sa kanya ni Genzo na ang mga hayop ay hindi naruroon upang kainin dahil sinusubukan niyang magtayo ng pet shop.
Walang ideya si Hanaka kung ano ang pet shop at sinubukan niyang maging mabait sa kanya sa pamamagitan ng pagpapatikim sa kanya ng salamander, ngunit pinutol siya ni Genzo at sinimulang ipaliwanag kung ano ang pet shop. Naniniwala si Hanaka na sinabi talaga ni Genzo kung ano ang isang restaurant, ngunit piniling huwag alamin ang punto. Naguguluhan si Genzo kung ano ang kalahating dragon, kaya binuksan niya ang libro at inutusan siyang basahin ang tungkol sa lahi ng kalahating dragon dito. Si Hanako, sa kabilang banda, ay tila nabalisa at mabilis na isinara ang aklat na nagpapahiwatig na hindi nila kailangan ang aklat na iyon, bago ipaalam kay Genzo na may apurahang trabaho siya at umalis sa lokasyon. Nataranta na naman si Genzo, ngunit bago pa siya makapag-isip, bumukas muli ang pinto, at pumasok si Sugar, agad na naging alerto at nagsasabing nakaamoy siya ng dragon bago tinanong si Genzo kung may nahuli siyang dragon. Ipinaalam sa kanya ni Genzo na hindi siya nakakuha ng anumang mga dragon dahil hindi nila kayang panatilihin ang mga ito sa kanilang kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi. Sinabi niya sa kanila na natuklasan niya ang isang salamander at natapos na ang pagpapakain nito, at iyon lang ang naruroon. Naguguluhan si Sugar dahil wala masyadong salamander ang nakikita, ngunit pinigilan siya ni Genzo at tinanong kung nakakuha ba siya ng trabaho o wala. Ipinaalam niya sa kanya na dapat niyang personal na bisitahin ang guild upang kumpirmahin. Sumapit na ang gabi nang dumating sila sa guild. Nakaupo siya kasama ng guildmaster, na nagpapaalam sa kanya tungkol sa mga kamakailang pag-atake sa gabi. Ngunit si Genzo ay bumangon lamang at nagpahayag na hindi siya kailanman nagtanong sa kanya tungkol dito at na siya ay hindi interesado. Ngunit pagkatapos mula sa likuran, ang taong sinalakay ay tumilapon, ipinaalam sa kanya na walang alinlangan na gawa ng isang halimaw ang naging dahilan upang siya ay muling maupo, at si Genzo ay nagsimulang makinig ng mabuti upang makakuha ng maraming impormasyon hanggat maaari. Ipinakita niya sa kanya ang mga marka ng pangil sa kanyang leeg at sinabing sigurado siyang gawa ang mga iyon ng isang dragon, na lalong nagpapukaw sa pagkamausisa ni Genzo. Biglang bumukas ang pinto, at pumasok ang isang grupo ng mga individual, isa sa kanila ang naghahampas ng magandang espada. Ipinaalam niya sa kanila na ang dragon ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya, at ito ang kanyang pagkakataon upang makuha ang titulong Dragon Slayer. Inaanyayahan niya si Genzo na sumama sa kanya sa pangangaso at pagpatay sa dragon sa mga grupo, at inialok ang kanyang kamay, na dinakip at sinipa ni Genzo sa mukha. Ipinatawag siya ng guildmaster, ngunit dahil hindi na niya maalala ang kanyang pangalan, tinawag niya itong Beast Slayer, na ikinagalit niya at naging dahilan para sa kanya na ay body slam din ang guildmaster. Nakipag-ugnayan siya kay Sugar at sinabi sa kanya na titingnan nila ang lugar upang makita kung may matutuklasan silang anumang nakakaintriga, at ibinalik niya sa silid ang taong sinipa niya. Pumasok sila sa eskinita kung saan inatake ang lalaki, at ipinaalam sa kanya ni Sugar na naaamoy din niya ang dragon doon, at tila ito rin ang dragon na nasa kanilang tahanan. Ito ay naglagay kay Genzo sa isang tali, kaya siya ay bumalik sa kanyang apartment at kinuha ang kanyang wrestling suit bago makipagsapalaran muli sa paghahanap kay Hanaka. Bumalik si Genzo sa eskinita at nagtayo ng steel cage sa tabi ng ilang alagang pagkain bilang pain sa pagtatangkang beat against si Hanaka. Tumalikod si Genzo para isaalang-alang kung ilang steel cages pa ang dapat niyang itayo, ngunit nag-activate na ang bitag at lumingon siya para mahanap ang Dragon Girl na nahuli na sa kulungan. Pinagmasdan siya ni Genzo sa mga mata at tinanong kung siya ay talagang walang laman ang ulo. Nagtatanong si Hanaka tungkol sa kanyang pagkakakilanlan dahil hindi siya nito nakikilala dahil sa kanyang maskara, at ipinakita niya ang kanyang sarili bilang pinakamalakas na pro wrestler. Gayunpaman, bago pa siya makapagtanong sa kanya, isang grupo ng mga tao ang lumapit sa dulo ng daanan at napansin siyang kasama ang Dragon Girl. Agad nilang naisip ang masama, na pinapahirapan ni Genro ang Dragon Girl. Nagsimulang tumakbo si Genro palayo sa kanila, at sa kanyang pagkamangha, nagsimulang tumakbo si Hanaka sa tabi niya. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng isang lokasyon upang itago sa labas ng paningin. Sinulyapan siya ni Genro at nagtanong kung paano siya nakalabas sa steel cage na sinagot niya na napunit lang niya ang mga barb na ikinagulat niya dahil hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas siya. Pinigilan siya ng isa pang boses, tinawag siyang freak, at tumangala siya upang makita ang isang magandang babae sa ibabaw ng isang katedral. Nagsimula siyang maghatid ng kanyang mga panimulang linya na para bang siya ay nasa Team Rocket, ngunit naputol habang sinimulang batuhin siya ni Genzo at Hanaka.
Tinanong ni Genzo si Hanaka kung kinikilala niya ang babae, ngunit tumanggi siya, na sinasabing hindi pa niya ito nakita. Inamin naman ng ginang na ang kanyang pangalan ay Camille at siya ang katulong ni Hanaka bago lumundag para salakayin si Genzo. Inalis ni Genzo ang kanyang balabal, at nakipag-wrestling sila kung saan sa una ay tila tiwala si Camille sa kanyang kapangyarihan, na nagpahayag na walang sinumang tao ang makakapantay sa kanyang lakas. Ngunit nag-iba ang kanyang ekspresyon nang madaig siya ni Genzo. Pinaihit ni Genzo ang kanyang mga kamay, dahilan upang siya ay bumagsak at umiyak. Ngunit, sa sandaling iyon, muling lumitaw ang karamihan at nagsimulang hanapin siya, na humantong sa kanya upang tumakas kasama si Hanaka. Natukoy ni Genzo na para iligaw ang mga taong ito, dapat niyang lituhin ang mga ito, kaya inihatid niya ang isa sa mga ekstrang maskara kay Hanaka at inutusan itong magpanggap bilang siya para walang makaalam kung sino. Lumibot sila sa isang sulok at tumakbo sa Sugar, na napansin sila. Gayunpaman, lumilitaw din ang isa sa mga lalaki mula sa karamihan na humihingi kay Genzo, kaya't mabilis niya itong pinaalis bago bumalik sa Genzo at iniuwi siya. Gayunpaman, bago nila magawa ang anumang bagay, isang kakaibang puwersa ang nagsimulang lumabas mula sa labas ng pintuan, at si Camille ay nagpakita sa kanila, na nagsasabi na sila ay nasa harapan ng isang prinsesa at inutusan silang yumuko bago hilingin sa kanila na hanapin ang taong nakamaskara na nambugbog kanya. Maging si Genzo ay nabigla nang hindi niya ito makilala, ngunit nanatili itong tahimik. Nagsimulang magsalita si Hanaka, tiniyak kay Camille na hindi niya dapat saktan ang mga taong ito at sasamahan niya siya kung iiwan niya silang mag-isa. Nagmamadaling pumasok si Sugar sa kusina at inihatid si Genzo ng isang bote ng holy water. Inutusan siyang ihagis ito kay Camille, na ginawa niya, at si Camille ay nagsimulang mamilipad sa sahig sa matinding paghihirap. Sinamantala ito ni Genzo at tumalon sa ibabaw niya, bago siya bigyan ni Sugar ng isang buong bawang at inutusan siyang ikalat ito sa buong mukha niya. Tinangka ni Genzo na itulak ang bawang sa kanyang bibig habang sinusubukan niyang pigilan siya. Gayunpaman, hinarang siya ni Hanaka at hiniling sa kanya na patawarin siya dahil siya ang kanyang dedikadong lingkod. Binitawan niya ito, at nagsimula silang mag-usap tungkol sa kung ano ang dapat gawin. Ipinaalam sa kanila ni Camille na si Hanaka ay mula sa isang maharlikang pamilya at siya ang susunod na prinsesa na mag-isa na pupunta sa lungsod at kailangang bumalik. Sumang-ayon si Sugar, ngunit inutusan sila ni Genzo na huminto sa pag-uusap at tinanong si Hanaka kung ano ang gusto niya. Sumagot si Hanaka na gusto niyang manatili sa kanya at kumain ng masarap na lutuin araw-araw. Nakiusap siya kay Genzo na kunin siya bilang katulong sa pet shop, ngunit ipinaalam sa kanya ni Sugar na wala silang sapat na pera para mabayaran siya. Mabilis na inaprubahan ni Sugar ang tugon ni Hanaka na hindi niya kailangan ng pera at kontento na siya sa tuluyan at pagkain. Sa kalaunan ay pinili ni Camille na talikuran ang paksa at ipinaalam kay Hanaka na ipaalam niya sa hari. Tinanong ni Genzo si Hanaka kung bakit niya inaatake ang mga tao sa kalye, kung saan sinabi niya na hindi pa siya umaatake ng tao bago, at sinagot ni Camille na inatake niya ang lalaki dahil kakaiba ang hitsura nito. Si Genzo, sa kabilang banda, ay galit na ang kanyang mga pag-atake ay ibinibintang sa mga hayop, kaya't siya ay pumunta sa likod niya at binudislam siya, at nawalan ito ng malay. Si Sugar ay nagtatrabaho mula pa noong umaga, ngunit si Camille ay natutulog sa paligid ng bahay na walang ginagawa. Patuloy na inuubos ni Hanaka ang lahat ng pagkain, habang nililibang ni Genzo ang sarili sa damuhan kasama ang mga hayop. Si Sugar ay may part-time na trabaho para madagdagan ang kanyang kita, ngunit ang kanyang mga kinikita ay kaawa-awa kapag may halong iritasyon sa pagsaksi sa mga freeloader na ito ay walang nagawa. Uminom siya ng beer sa guild at sinabihan ang receptionist kung gaano kakulit ang mga kasama niya sa bahay. Pinayuhan siya ng receptionist na lumapit kay Genzo nang may paggalang kung bakit ayaw nitong magtrabaho. Si Sugar, sa kabilang banda, ay mas matalino at piniling bumalik sa bahay para lamang matuklasan sina Genzo at Hanaka sa bakuran, kung saan si Genzo ay nagmumungkahi ng isang pusa bilang kanyang pangmatagalang kapareha sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isda. Tinanggap ng pusa ang proposal, ngunit hindi pag-aari ni Genzo ang sinuman dahil sa tuwing babalik sa kanyang hardin ang Beast Lady na nakita niya kanina, nilalapitan niya ito, hinawakan ang kamay nito, at sasabihin sa kanya na gusto niyang hipyuan ang mukha at siya nito. Sinabi niya sa kanya na siya ay masyadong matanda para sa kanya, kung saan tumugon si Genzo na natutuwa siya sa ganoong paraan.
Sinabi niya sa kanya na siya ay may asawa, ngunit sinabi ni Genzo na wala siyang pakialam kung mayroon siyang asawa dahil gusto niya itong makasama sa lahat ng oras. Sumagot ang Beast Lady na pag-iisipan niya itong mabuti para hindi sila makasagasa kay Tulfo. Hindi masaya si Genzo, ngunit mabilis siyang naaliw sa katotohanang hindi siya pababayaan ng kanyang pusa, at bumalik siya sa loob ng bahay. Ang bahay ay nasa masamang kalagayan, na may mga pinggan na nakakalat at lahat ay hindi maayos, at isang pagod na Camille na ipinakita sa kanila ang kanyang pagpipinta kay Hanaka, na iginiit na kung gagawa sila ng mga figuran mula rito, maraming tao ang bibili nito. Si Sugar, sa kabilang banda, ay tinanggihan ang kanyang konsepto, na sinasabing hindi ito gagana. May ideya si Sugar, ngunit hinayla niya ang pusa mula sa mga kamay ni Genzo nang magsimulang magsalita si Genzo tungkol sa kung gaano karaming mamahaling bagay ang bibilhin niya para dito, at pinaalis ang pusa. Iniwan si Genzo na umiiyak sa sahig, nakikiusap na tumigil ito, ngunit ang pusa aalis pa rin. Gayunpaman, bago nila magawa ang anumang bagay, ang bankero ay dumating sa kanilang pintuan at sinamahan ni Tony sa isang mesa kung saan sumama siya sa iba. Sinabi niya kay Genzo na ngayon ang deadline para sa pagbabayad ng 20% ng halaga ng utang kung gusto nila ang pautang, at itinanong kung mayroon silang pera upang bayaran ito. Sinagot naman ni Genzo na tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol dito dahilan para sabihin sa kanya ng bankero na kalimutan na rin niya ang utang. Nakakatakot ito kay Genzo dahil kailangan niya ng financing para mapatakbo ang pet shop, at ipinaalam niya sa lahat na aalis sila para magtrabaho. Maliban kay Camille na nagpahayag na wala siyang gagawin sa ilalim ng utos ng isang kakaibang tao, inilagay siya ni Genzo sa isang joint lock hanggang sa magpasya siyang makipagtulungan. Kinabukasan, nagsimulang magtrabaho si Genzo bilang isang construction worker sa isang lugar. Nagsimulang bumisita si Hanaka sa isang restaurant na magbabayad sa kanya kung manalo siya sa food eating contest. Si Sugar ay nagsimulang magtrabaho bilang isang waitress, habang si Camille ay nagsimulang gawin ang anumang ginagawa niya. Lahat sila ay gumagawa sa ganitong paraan sa loob ng isang linggo hanggang sa matanggal sa trabaho ang lahat ng nagligtas kay Shirog. Si Shirog ay nagtatanong kung ano ang kanilang ginawa upang madismiss ng napakabilis, at kung bakit sila ay may mas kaunting pera kaysa sa mayroon sila bago sila nagsimulang magtrabaho. Sumagot si Hanaka na hindi niya napansin, ngunit dahil maaari lamang siyang manalo ng $1,000 na parangal, sisingilan siya para sa anumang kinain niya pagkatapos ng paligsahan sa pagkain. Sumagot si Genzo na nadismiss siya dahil may nadiskubre siyang hayop malapit sa building site na kinakaibigan at pinaglalaroan niya buong araw. Sumagot si Camille na hindi niya alam kung saan siya magtatrabaho, kaya nagsimula siyang maglakad sa kalye sa gabi, at ang mga lalaki ay humihingi sa kanya ng good time, at pagkatapos ay bibigyan siya ng pera, ngunit kinuha niya agad ang pera at umalis, at pagkatapos ay nagsimula na silang habolan siya, humihingi ng serbisyong hindi niya alam. Nagalit si Sugar at nakipag-usap sa guildmaster, ipinaalam sa kanya ang kanyang mga isyu at sinabi sa kanya na wala na silang sapat na pera para makakain. Inihagis niya sa kanya ang isang flyer at ipinaalam sa kanya na mayroong isang pulutong ng mga griffin na nakawala, at sila lamang ang makakapigil sa kanila. Pinayuhan niya siya na tanggapin ang quest at kumpletuhin ito dahil nagbabayad ito ng isang katawa-tawang halaga ng pera at makakatulong sa kanya na makayanin ang maraming mga paghihirap niya. Ipinatawag niya sila sa guild at ipinakita ang larawan ng griffin kay Genzo, na agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Ipinaalam sa kanya ni Sugar na makakakuha sila ng malaking halaga para sa pagkumpleto ng quest na ito, at nasa halagang ito ng pera, may pagpapatuloy nila ang kanilang mga plano na itatag ang pet shop. Bago makatugon si Genzo, ang parehong lalaki na binugbog minsan ay pumasok sa silid, ipinahayag na ang kanyang mga tauhan ay nagsisimula din sa parehong quest, at ipinakita ang kanyang bagong espada, habang kinuha ni Sugar ang luma. Nanunumpa siya na pupugutan niya ng ulo ang halimaw gamit ang espadang ito, ngunit nilapitan siya ni Genzo, hinawakan siya mula sa likuran, at ibinagsak siya sa lupa, habang si Sugar ay kinuha muli ang espada at umalis. Bumalik si Genzo kina Camille at Hanaka, ipinaalam sa kanila na papasok na sila sa quest, ngunit tumanggi si Camille na tumulong dahil hindi siya nagtatrabaho para sa sinuman. Sa kanyang pagkamangha, nagboluntaryo si Hanaka para sa gawain dahil gusto niyang matikman ang griffin, na naging dahilan upang ituloy sila ni Camille.
Habang naglalakbay sa kagubatan, si Camille ay tila ang isang bata sa paaralan na nagtatangkang mapabilib ang instruktor sa pamamagitan ng paghingi ng takdang aralin, habang sinusubukan at nabigo siyang pasayahin si Hanaka, sa kalaunan ay ipinahayag na papatayin niya ang Griffin ng mag-isa para kay Hanaka. Pero dapat ay itago niya ito sa sarili niya nang sunggaban siya ni Genzo at halos mabali ang kanyang gulugod. Ito, gayunpaman, ay nagpapaalala kay Genzo na wala siyang alam tungkol sa Griffin, kaya nagtanong siya tungkol sa kanila ni Sugar. Nagulat siya na hindi man lang tumingin si Genzo para makita kung ano ang kinakalaban niya, ngunit iniabot niya sa kanya ang libro kung saan nabasa niya na ang mga Griffin ay napakalakas na mythical creatures na nagsilang ng dalawang sanggol na Griffin ng sabay-sabay ngunit nag-aalaga lang ng isa, sa kanila, na kung saan ay napagpasyahan sa pamamagitan ng pag-aaway ng mga sanggol sa isa't isa sa sandaling sila ay ipinanganak at pinapanatili ang mas malakas. Tumingin sila sa unahan at nakita nila ang isang grupo ng mga adventurer na natutulog sa isang tambak pagkatapos na talunin ng mga Griffin, pati na rin ang dalawang napakalaking Griffin na nakatayo sa isang lugar sa unahan kasama ang dalawang maliliit na Griffin na tila halos mga bagong silang. Tinanong ni Sugar si Camille kung gusto niyang subukang pabagsakin ang mga Griffin, na sinasabi noon na kaya niya silang labanan ng mag-isa, ngunit tumugon si Camille na gagawin niya, ngunit ang araw ay sumisikat, na makakaubos ng kanyang lakas. Sinabi ni Sugar na ang kalangitan ay ganap na makulimlim, ngunit agad na sinundan ni Camille si Genzo at ipinaalam sa kanya na ito ang kanyang mapalad na araw, dahil hahayaan niya itong ipakita ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng pagpatay sa mga Griffin. Napahawak si Genzo sa kanyang ulo dahil sa sinabi nito, ngunit ang pag-asam na masaksihan ang isang Griffin ng malapitan ay nasa sabik sa kanya. Biglang napansin ni Hanaka na tila nag-aaway ang dalawang anak na hindi pinansin ng mga magulang. Tumalon si Genzo sa gitna, inagaw ang binugbog na sanggol, at tumakas ng madaig ng isa sa mga anak ang isa at umakyat sa ibabaw niya. Sinimula ng mga Griffin ang pangangaso sa kanilang lahat, at kalaunan ay pinili ni Camille na lumaban at hinawakan ang kanyang sarili, inilabas ang kanyang mga kuko, ngunit mabilis na natalo ng mga Griffin. Ang isa sa mga Griffin ay lumipad at ganap na pinalibutan sila ng kanyang kaibigan. Napagpasyahan ni Genzo na walang ibang pagpipilian at dapat niyang labanan ang mga ito. Kaya binigay niya kay Sugar ang sanggol at sinabihan itong tumakas pabalik sa bahay habang ginagambala niya sila. Habang paulit-ulit siyang sinaktan ng Griffin, sumugod siya sa kanya at itinaas ang kanyang bantay. Muli siyang inatake ng Griffin, ngunit nakahanap ng siwang si Genzo at iniiwasan ang hampas nito bago tumalon hanggang sa leeg nito. Sa halip na labanan ng Griffin, sinimulan niyang kuskusin ang kanyang mukha sa mga balahibo nito, na dinungisan ang isa pang hayop. Ang Griffin ay tila naguguluhan, inalog siya, at sa huli ay hinampad siya sa lupa, na nawalan ng malay. Nag-iiwan na lang si Hanaka na nag-aaway, dahil parehong natalo sina Camille at Genzo. Hinarap ni Hanaka ang parehong Griffins at sinubukang kagatin ang isa sa kanila, ngunit napakagaspang ng kanilang laman kaya pinili niyang kunin na lang sina Genzo at Camille at umalis. Nakita si Sugar na nakaupo sa pintuan kasama ang isang sanggol na Griffin sa loob ng isang kahon, at inihagis niya sa lupa ang mga patay ni na Genzo at Camille na naglalarawan kung ano ang nangyari. Dinala ni Tony si Camille at naghukay ng butas para sa kanya bago siya ilibing, habang si Doggy naman ay umiihi sa kanya sa pag-asang sumibol ang isang bulaklak. Pagkaraan ng ilang araw, ang Griffin ay lumaki na sa isang ganap na nasa hustong gulang na mangangailangan ng maraming pagkain, at pinili ni Sugar na uminom muli ng alak sa guild kung saan hinihikayat siya ng receptionist na panatilihin ang mga espada bilang investments at huwag ibenta ang mga ito. Si Sugar, sa kabilang banda, ay nagpasya na ibenta ang espada at kumuha ng mabilis na pera upang makakain pa sila sa susunod na mga araw, habang sinusubukan niyang maghanap ng paraan para kumita sila ng disenteng pera dahil wala silang natanggap na pera mula sa kanilang huling quest.